Hey guys, welcome. Bigyan ko lang kayo na update sa ginagawa kong Polymer 80. No? First Polymer 80 build. Remind ko sa inyo, depende kung nasaan kayo. No? So, sa US kasi allowed kang gumawa ng sarili mong baril as long as hindi mo siya ibebenta. Okay? So, nabili ko to Polymer 80 P80 frame. Sa US kasi ang barrel is yung frame lang. Etong upper, yung slide, the whole thing hindi yan barrel. So ito lang ang kino-consider na barrel. Okay. So ngayon nagkakaproblema ako kaya sabi ko i-document ko para pag na-solve ko, babalikan ko tong video. So andito na ako, nakompleto ko na yung Polymer 80 na frame. Yan, ako na mismo nagkabit yan. Trigger, slide lock, pati mag release. First time ko install. Ano siya? Extended mag release. Kita nyo, nakausli. Kita nyo yung stock ng Glock. Diba? Ito, nakausli talaga. Oh. Nakausli. Tapos, pati yung release, yung takedown, ako nag-install niyan. Pati yung mga pins, ako nag-install. Okay. So, andito ako ngayon sa point na gumagana siya and then kinakalabit ko and then ngayon dead trigger na siya. Anyway, safety check. Wala yan hindi ako nag-ano. Wala. Hindi nag-engage yung striker. Yan So wala, dead trigger. Kita nyo? Ito yung Glock 22 ko na nilagyan ko ng Polymer 80 na slide. Ako rin nagbuo nito ng slide nito. Ako yung extractor, basta yung loob. Ako rin. Siyempre hindi natin pwede ipakita sa YouTube, no? Bawal na pakita. Yung mga mods and mga builds hindi na. So, ano na tayo? Show and tell lang. Okay, papakita ko lang yan. Clear. Okay. So, kita niyo yung trigger nga nito, maganda ayan. So dapat ganyan siya. Tapos pag binitiwan mo, may stock. Tapos pag mag-i-engage siya, yan ang reset. So yun ang problema ko ngayon dito sa Polymer 80 build. Kinasa, wala. Dead trigger. Wala. Hindi talaga. Kaya sabi ko, okay, i-document ko para pag na-solve ko to, pwede kong balikan yung problema. And yung mga other builders na katulad ko, no? Pwede rin balikan or ma-encounter yung ganitong problem. Okay, so sa ganito may problema ka sa internals ng Glock, hindi mo mabaklas kasi ang Glock, kailangan kasama muna, tapos itong takedown lever, ibaba mong ganyan, tapos kakalabitin yung trigger. Ang problema nga, hindi nga ako nag-i-engage, kaya hindi ko siya ma-take down. No? Ayaw Ayaw ko malabit Diba? Hindi yan dito lang yung kamay ko Ayaw. Okay, so sa ganito, first time ko to ma-encounter, no? Pero the only way para maayos ko to or mabaklas ko siya, kailangan matanggal ko tong backplate. Tapos ito, tanggalin ko din itong takedown. So, paano tatanggalin yung backplate? Igaganto ko siya. Tapos, pupersahin ko yan i-slide pababa. No? Wala, ganun talaga. Para mabaklas. Kasi, otherwise, paano mo siya babaklasin? Diba? Hindi mo makalabit yung trigger. So, doon sa pamilya sa Glock, diba? Ganyan. Tapos, kakalabitin. Ayaw nga Ayaw mag-engage ng striker. So, pupersahin ko. Ang ko lang, regret ko dito, later, malamang baka magasgasan ko yung backplate ko. Custom pa naman to, sayang. Wala, ayaw dead trigger siya. Polymer 80. So, based on my research, ngayon lang kasi ako nag-build ng Polymer 80, pero maganda siya. Initially, sabi ko, maganda yung forma ng Polymer 80 na frame. Upgraded siya as compared sa regular Glock na frame. Mas marami siyang features. Okay, pati yung niya, may undercut na siya, Kita niyo yung undercut. Ito, masyadong halos wala. Tapos, gusto ko dito extended ang beaver tail.
Yan ang stock. Ganyan lang, kaliit. Ito, extended. Kaya masarap siya sanang hawakan na ganyan, no? Meron kang support. Tapos dito, flared din yung baba. Parang may magwell ka na. No? Kaso nga lang, kailangan mo talaga i-tweak. Kailangan mo talaga siyang tawag dito, customize mo. So, itong binuo ko talaga yung slide para dito sa kanya Polymer 80 to Polymer 80, P80. No, pinagpapalit-palit ko lang para malaman ko ano yung may diferensya. So, confirmed na yung binuo kong slide, walang problema. Ganda nga ng ng trigger ng frame dahil sa slide kasi madulas yung mga parts niya sa loob nakakatulong yan sa trigger. Okay, so confirm na ang problema ko talaga yung trigger system nito, yung trigger system, no, na nakita ko sa mga ibang videos, no, mga Amerikano, Polymer 80 builds, yung problem nila yung cross sa loob nito sa trigger system niya, kailangan daw baluktutin. Ibebend ko ng konti. So, yun ang susunod kong gagawin. Pero, for now, problemahin ko paano ko to baklasin nang hindi gumagana yung the usual. Ayan, wala. Dead trigger Dead trigger. No? And then, update ko na lang kayo pagka naayos ko na yung problema. Ito na ako. So, ito yung Glock 22 na slide nito. Pinagpalit ko Dito yan Tapos yung binili kong bagong Polymer 80 9mm. Para dito yan. Pinagpalit-palit ko lang. Sabi ko, tingnan ko nga kung may problema talaga. Kasi, I want to rule out kung may problema tong slide na to. Wala. Gumagana siya dun Ito talaga may problema. Yung trigger system nito. Okay, kahit sabihin pa nila na mil spec yung frame, mil spec yung lower parts kit, nagka-problema pa rin. Kaya nakakadismaya. Anyway, eto siya. Sabi ko, okay. Gusto ko pa naman yung forma ng Polymer 80. Upgraded na Glock siya So, that's it. So, alam ko sa Pilipinas bawal gumawa ng sariling barel, no? Para makita nyo lang kung anong ginagawa namin dito. May ginamit akong jig para alam mo kung saan bubutasan. Ako nagbutas nito Ako nagbutas yan, ako nagbutas yan, ako nagbutas yan, ako nagbutas yan. Using a guide. Ito yung tinatawag na jig Polymer 80. So, ito na siya. Pinakita ko lang yung progress ko sa Polymer 80 build. So, kung gun enthusiast kayo, katulad ko, no? Sana ma-appreciate nyo. Ako nag-gunsmith ng sarili kong barel. So, that's it guys. See you next time.